Okay, mga kahabi, good afternoon po mga kahabi. Ang ibig ko pong i-share sa inyo ngayon mga kahabi ay ang aking naging experience dito sa aking pagpapainahin. Dito sa aking inahin to na naka-experience ng pagkakasakit mula nang siya ay manganak. Kinaumagahan siya ay nilagnat at hindi na nakatayo. Hindi na kumain at grabe ang naging experience namin. Hindi pa rin nabasa ng gatas. Yun ang naging problema ko mga kahabi. At may nagsasabi na ito ay katayin na raw, baka raw mamatay mga kahabi, pero sa awa ng Panginoon mga kahabi, hindi ko sinuko ang ating inahin. At ngayon nga ay naka 7 days na siya ngayon at siya po ay magaling na. Kung ano po ang aking ginawa at kung paano po siya nagkasakit ay iyon po ang inyong subaybayan mga kahabi. At ini-invite ko po kayo na panoorin po ang aking video mula sa umpisa po hanggang sa huli po mga kahabi. At marami po kayong kapupulutan ng aral sa aking isi-share na video po sa inyo mga kahabi. Lalo na po sa mga nagbabalak magbaboyan, gusto rin magpainahin na katulad namin. Ayan, para po ito sa inyo mga kahabi. Yung wala pang experience na ganito po, gusto ko po talagang i-share ito sa inyo mga kahabi. Kahit po sa mga dati nang nagbaboyan at naka-experience ng ganito at hindi napagaling at tuluyan ng ibinenta o kaya ikinatay ang inyong mga baboy. Next, kapag nangyari pa po ang ganito sa inyo ay wag nyo pong ipagbili at ganito po ang inyong gawin mga kahabi. Subaybayan nyo po ang aking ginawa mga kahabi. Kung paano ko po tinulungan ang ating inahin upang gumaling po siya mga kahabi. Yan. Ito po mga kahabi at inyo pong tunghayan mga kahabi. Mga kahabi, itong ating inaalagaang inahin to ay 114 days lang buntis. Sana katulad nung isang inahin natin, yung inahinwa natin na nanganak ng 114 days. Sana ngayon na siya manganak mga kahabi. Wala pa ako nakikitang sign mga kahabi na siya ay manganganak na. Ngayon ay 7 o'clock in the AM. Yan, updates ko mga kahabi kapag may sign na po na makita tayo ay updates ko kayo mga kahabi. Yan na po ang ating binabantayan mga kahabi. No, mga kahabi, good morning, good morning. Another day, it's another day naman. Nandito tayo sa ating baboyan. Ngayon, itong ating binabantayan na inahinto ay 117 days na. Subalit, medyo nakakitaan ko na siya ng sign na mukhang malapit na siyang manganak mga kahabi. Oo, lumiliit na yung kanyang dumi. At saka hindi na siya mapakali mula pa nung kaninang 2 o'clock in the AM. Wala na, hindi na siya napakali. Libot na siya ng libot dyan. Saka magalaw na siya. Saka panaita-itain niya. Yan. Huwag daw ako mag-alala kasi may tinanong akong mga nauna sa akin na nagbaboyan na naka-experience na nga ng ganito na nagpainahin sila. Wag daw ako mag-alala kasi ang bilang pala ng panganganak ng ating mga inahin ay -5 plus 5. Pero ang due date talaga nila is 114. Pero pwede rin na mag-menos or mag-less sa 114 days at sila ay manganak na. At pwede rin na mag-plus o mag-additional 5 days. Kaya itong ating inahin ay pasok pa sa additional 5 days kasi hindi nga siya nanganak sa due date na 114 days. Kaya manganganak siya sa bilang na ganito. Mag-umpisa sa 114 days to 119 days. Ganun pala yun. Kasi 14 plus 5 di 119 days. Kaya itong ating inahin ngayon is 117 days. Kaya pasok pa siya mga kahabi. Hindi pa naman siya totally past due. Una overdue. Kasi pag overdue pala is 120 days mga kahabi.
Pag nag 120 days, overdue na pala yan mga kahabi. Yan na tayo mag-alala. Pero itong ating inahin ay pasok pa sa sinasabing plus 5 days. Pero sana manganak na siya ngayon mga kahabi. Kasi ito nakakitaan ko ng hindi na napakali itong ating inahin. Yan. Mula pa ito kaninang umaga. 2 o'clock, ganito na ang kanyang parang nasasaktan na siya mga kahabi. Sana ngayon maghapon tayo magbantay ay manganak na ito mga kahabi. Updates ko kayo mga kahabi. Yan ang mga kahabi, ang sign na hinihintay ko mga kahabi, yung pagliit ng kanyang dumi. Nakaila na itong ganito, 3 na itong ganitong dumi mga kahabi na kasing liit ng ganito. Yan. Naka-3 na siya mga kahabi, kaya hinihintay na lang natin yung paglabas ng fluid sa kanyang puwerta. Super dumi na siya mga kahabi kasi ikot siya ng ikot dyan eh. Oo, pinaliguan ko na nga pero ang dumi ulit. Ay, kasi higaan niya yung dumi niya mga kahabi kaya na nakakaganyan siya mga kahabi. Mamaya paliguan ko na lang yan mga kahabi bago yan mga 9 o'clock kasi maaga pa. Yung mga kahabi, nakahanda na itong paglalagyan natin ng mga biik. Yung dating linagyan natin ng manganak yung inahinwa natin. Yung hiniram natin yung ni Jenny, yung cart ni Jenny. Dito muna natin ilalagay pansamantala habang mahina pa sila sa unang araw o 2 araw mga kahabi. Okay? At dangan itong ating inahin ay malapit ng manganak. Oras na lang to mga kahabi kasi naglawas. Mga kahabi sinyalis yan na ang ating biik sa loob ay may patay. Yan, kapag ganyan ang lumabas, hindi malinis mga kahabi Oo. Sana makaligtas itong ating inahin at makalabas lahat yung kanyang biik kahit may patay na. Baby, my first baby na tayo buhay. Baby pig, ayan. Hindi ko napakita. Pangalawa mga kahabi, nahirapan yung mama kasi yung binti, yung paa ang nauna. Kaya pala nahirapan yung mama. Ayan. Thank you Lord. Salamat sa Diyos kasi may buhay na tayong 2. Ayan. Na mahabang paghihintay natin dito at pagtitiyaga dito sa ating inahinto. Yan, may 2 ng anak. Nahirapan ang mama kasi nauna yung mga binti. Okay. Thank you Lord mga kahabi sa mahabang paghihintay. 117 days ngayon mga kahabi. Lumabas yung panubigan niya is 7:45 o'clock in the PM. And then, nanganak siya is 8:45. Nga lumabas na itong 2. Yan. 2 ng piglet ang lumabas. At ewan natin kung ilan pa ang susunod na mga baby pig. Yan ang hirap mga kahabi pag warang creek. Dahil kapag binungdol ang puwit diyan sa may pader yan. Mahirapan tayo niyan mga kahabi. Yan. Kaya mas maigi na may creek talaga. Ayan. Di kailangan bundulin namin ng kahoy. Saan mo, inatumit pa taas, ang dulo. Mas kada. Yan yung nauna, nakakuha na ng mimi, Galing na namang mimi yung nauna. Ayan, 8:45 ka lumabas, Galing. Yung isa kunin natin. Yeah. Ayan. Yung pangalawa, ang laki, Ayan. Ayan. Ayan.
pantulo. Dalawang babae pala ang nauna at ang pangatlo ay lalaki. Yan. Sa wakas nakalalaki na rin tayo dahil yung unang inahin natin puros babae ang anak. Yan mga kabi, may tatlo na tayong baby pig. Yan. Isang lalaki at dalawang babae. Ayan, yung isa napakalaki, yung dalawa bulilit. Ilan pa kaya ang ilalabas nitong ating mama? Okay mga kahabi, good morning. Inubaga na po tayo. Nandito po tayo sa ating inahinto na nanganak. And then lumabas yung isang unang biik niya ay 8:45. Subalit hanggang ngayon na umaga na, ayan, merong 5 lumabas. Hindi ko alam kung mayroong pang susunod kasi hanggang ngayon na umaga na ay nandito pa yung cord sa puwerta niya, hindi makalabas. Ayan, kung ano nangyari sa ating inahin. Yan, kung mailalabas pa ba o ano, kasi inumaga na oh. Binigyan ko na siya ng pagkain kasi hindi siya makatayo. Saka pinainom ko na siya ng multivitamins. Tinimpla ko sa 4 liters ang yung isang sachet ng multivitamins. Ayan, pinainom ko na siya, saka pinakain ko dyan siya mismo kasi hindi na nga makatayo oh. Grabe. Grabing pasakit sa amin ng inahinuto na ito o mga kahabi. Lumampas po sa due date. Kasi yung isang inahin natin, 114 days yung nanganak. Ito umabot na ng 117 days. Ngayon, umabot ng 118 days siya ngayon. Mayroon pang nakalawit na cord, hindi lahat nakalabas. Hindi ko alam kung patay na baby na yan kasi may lumabas nga na yung unang lumabas sa puwerta niya yung parang maitim kaya kako baka may patay ito baka patay ito kaya nahirapan siyang ilabas. Inumaga na kayo mga kabi 6:30 na wala pa rin, hindi pa rin makalabas. Try ko kayang hilahin ng paunti-unti. Ako, grabing sakripisyo ng pagpapainahin mga kahabi. Ilang araw na kami dito. Dito na halos kami nakatira sa ilang araw. Magbantay lang dito sa ating inahin. Yan. Ang liliit pa ng mga baby niya. Pero samantalang ang laki-laki niya. Napakalaking mama ito pero ang mga baby ay napakaliliit. Ang liliit nila. Yan mga kahabi. Abang-abang lang po kayo sa mga updates ng mga video ko. At ipakita ko sa inyo kung anong gagawin ko dito. Kung paano ko siya alagaan. Itong mga ang liliit at parang mga malaki lang ito sa pusa. Na bagong panganak. Grabe kaliit mga kahabi ho. Sige, abangan nyo ako kung anong gagawin natin dito upang ito ay mapalaki natin at mapataba na parihas nung yung mga unang piglet natin, mga kahabi. Yan. Yun kasi malalaki yun talaga. Dating malalaki yun mga kahabi. Oo. Dating malalaki yung pinanganak na yun na 5 nung unang inahin natin. Yan. Hindi kagaya nito na parang, ang liliit. Sabi ng asawa ko, ang similya daw kinuha sa barakong matanda na. Ayan, napakalaki ng ating inaw. Tapos, nanganak ng 5 lang, ang liliit pa. Ikaw mga kahabi, grabe din po ang nangyari sa ating inahin. Ito na ito mga kahabi. Ayan. Grabe ang nangyari mga kahabi. Matapos niyang maipanganak itoong 5, yun, hindi na siya nakatayo mga kahabi. Ngayon ay ginagamot natin. Yan. Binibigyan ko na lang siya ng pagkain. Kasi hindi na nga siya makatayo.
Kahapon, sobrang lagnat niya. Nung linagyan natin ng suka, saka yung medyo umokay rin ang kanyang pakiramdam. Ngayon, kahit pa paano ay kumakain na siya. Kahapon, hindi kumakain lang kaunti. Pati pag inom ng tubig. Yan. Nawalan siya ng gatas, hindi nakalabas yung gatas niya. Kaya itong ating mga biik ay pinapasuso natin. Yan, bumakal yung anak ko ng nawalan siya ng gatas, hindi nakalabas yung gatas niya. Kaya itong ating mga biik ay pinapasuso natin. Yan, bumakal yung anak ko ng Good morning mga kahabi. Sa muli po ay nandito po tayo sa ating babuyan. Yan, napakalaking challenge po ang nangyari sa akin mga kahabi. Dito sa ating inahinto. Ngayon ay medyo okay na siya. Pang 3 days niya na ngayon mula nang ipanganak niya itong 5 kanyang baby. Mula noon ay hindi na siya nakatayo at nilagnat siya. Grabing lagnat. Yun nga ang ginawa natin. Nag first aid tayo. Dangan may bumibili ng gamot sa Legazpi. Sa market. May bumibili ng gamot niya. Habang wala pa. Ang ginawa natin, pinaliguan natin siya ng suka. Saka yung kalpi. Yung kalpi, yung isa sa dalandan mga kahabi. At ngayon nga ay ang treatment natin ay nasa 3 days na pinaiinom natin siya ng kanyang mga gamot. Yun ay paracetamol. And then yun ay amoxicillin. Yan. Saka meron pa siyang vitamins. Ang challenge ko mga kahabi ay itong kanyang mga piglet ay aking pinasususo sa Mimiya. Oo, nabibili ako ng gatas. Ngayon meron akong isang naghihingalo na isang biik. Aywan ko kung makasurvive siya mga kahabi. Ayan. Narito siya mga kahabi. Ha? Aywan ko kung makasurvive siya. Oo. Kinakaligig. Kaya inano ko sa ano. Ayan. Ayan mga kahabi. Oh. Grabe. Pero sinusubukan ko pa siya mga kabing i-revive. Oo. Pinapasuso ko siya kahit mahina na siya. Ngayon nagsuso rin ng kaunti. Ewan ko kung makasurvive ito mga kahabi. Yan yung pinakamaliit. Dinadaganan kasi nitong mga yan. Yung mga kapatid niya. Dinadaganan kasi. Yan, parating nadadaganan. Kaya ewan ko kung makasurvive yung isa. At itong yung apat, pinapasuso ko. Patuloy kong pinapasuso. Pang 3 days na ngayon. Na pinasususo natin sa gatas. Yan, mga kahabi. Oo, pinapasuso ko sila. Napakahirap kasi kailangan i-disinfect yung yan, dinalagay ko dito. Iniluluto ko sa mainit na tubig. Yung pinabili kong 188 ang isang pack, 500 grams ang nabili ngayon. Yung una, napakamahal. Oo, nasa 300 grams, 180. 300 grams ngayon nakabili ng 500, 188 daw. Medyo nakamura kami, pero 500 grams na siya. Yun, tinutunaw ko sa mainit na tubig. May isa kasing napakalaki. Sa kanila siya ang pinakamalaki. Parang siya na ang naging nanay-nanayan ng yan, 4 na yan. Oo. Pero itong mama, yan, medyo okay na ang pakiramdam ko kasi medyo nakakatayo na siya. Sinagaan natin siya. Sinagaan ko siya na pinapakain kahit nakahiga. Pinapainom ng tubig. Ayan. Hindi kumakain kasi parang mapait yung panglasa niya. Ang ginawa ko, yung pagkain niya, nilagyan ko ng kaunting asukal. Oo. At nakita ko na gustong-gusto niya hanggang naubos niya yung aking minix na sa tubig na may kaunting asukal. Ayan. Hanggang sa nakita ko na yan nga, unti-unti na siyang tumayo mga kahabi. Sinagaan ko lang talaga kasi kung hindi natin pakainin, mamamatay. Oo. Kaya sana makasurvive siya mga kahabi kasi ang plano ng anak ko kasi hindi nga magandang painahin. Ganito nga overpat siya saka nahirapan siyang ilabas yung kanyang mga biik. Oo, kasi lumabas hindi ulo ang nanguna, yung mga binti o mga cord.
Kaya medyo hindi maganda yung kanyang pagbubuntis. Kaya minabuti namin na parang dinesisyon na namin na ipagbili na lang siya at saka kukuha na lang kami ng kapalit niyan, palalakihin doon sa ating winalay na mga piglet na nauna. Oo, meron doon na 16 daw ang suso, yun daw ang gagawin na ipapalit dito. Pero matagal pa yun mga kahabi. Hindi tulad nito na nakaumpisa na tayo. Sana. Kaya ewan ko, pag iisipan din namin ulit mga kahabi kung ipagpapatuloy pa o hindi na. Pero kung ipagpapatuloy daw, idadiet siya. Kung kumakain siya ng 2 kilo ang maghapon, bababaan daw, gagawin na lang na 1 kilo. Para lumiit pa siya ng lumiit. Kasi sobrang nga nag-overpat Yan. Sana kumain na, linagyan ko na siya ng pagkain doon. Sana kumain ng mga kahabi. Kasi nahirapan din ako, kailangan ako hayaw pa. Pero gusto niya mag-inom ng tubig. Yan. Saka yung suso niya na napakalaki, saka namumula, yan. Medyo lumiliit na mga kahabi. Grabe din ang nangyari sa ating inahin to, mga kahabi. Kita nyo mga kahabi. Tamtama lang laki pero mahaba din siya. Mahaba lang siya mga kahabi pero hindi siya masyadong overfat. Tamtama lang katawan niya. Yan mga kahabi. 13 days na nawala yan ng ating mga piglet. Pinalay na natin yan. O yan, ang lalaki na ho. O, ang gaganda. Kaya inaantay naman namin na ito ay magpasagbat na mga kahabi. Yan. Dinadayet ko siya mga kahabi. Binibigyan lang siya ng isang bidon na maliit sa umaga, sa gabi. 2 beses lang siyang pinapakain namin mga kahabi. Ayan. Di tulad nung isa, grabe yun. Overpat na overpat yun mga kahabi. Ayan o. O, diba? Maganda kapag magpapainahin ay yung katamtaman lang ang katawan. Hindi yung overfat. Yan ang naging challenge ko mga kahabi ngayon. Ang aking naging experience dito sa babuyan ng aking anak na siyang nangangapital nito mga kahabi. Ayan. Kapag magpapainahin yung katamtaman lang ang katawan. Hindi yung overfat. Para ganyang kalaki ang mga baby. Ayan, oh, ang gaganda oh. Merong ako nakitang lumidya na malambot. Ewan ko kung alin sa kanila naman. Ayan. Yung mga kabi, updates ko na lang kayo ulit kung ano ang mangyayari sa ating mga inaalagaan mga kahabi. Ayan. Grabe. Pero, hindi naman nasayang ang ating pagbabantay dito mga kahabi kasi nga, ito nga, marami tayong hinaasikaso. O yan ho, ang yayaba na ng aking mga tinanim na kalabasa. Yan o. Meron ditong malapit ng pumaibabaw. Yan mga kahabi. Nalilibang din ako. Yan. O yan, namumulaklak na yung ating mga pipino. Yan, mag-iibabaw na rin sila. At yan, marami ako nagawa dyan ng mga plat-plat. Yan. Yan, mga kahabi ho. Doon. Yan. Yung mga similya natin na carrots, repolyo, and then sili, saka pichay. O yan, lumalaki na sila. Araw na lang ang hinintay ko mga kabi at atin na siyang ililipat. Yan. Saka itong aking mga mais. Yan, oh, di ba? Kahit kaunti lang yan mga kahabi, at least may nagawa tayo. Ayun, oh. Di ba ang lalaki? Oo, lalaki pa yan mga kahabi. Oo. Yan. Okay mga kahabi, updates na lang po ako ulit mga kahabi. Ayan, nagising na siya mga kahabi ho. Nagising na itong ating ayan. Ayan. Ano, mabubuhay ka ba? Sana mabuhay ka.
Ayan. Magmimi ka lang ng magmimi. Ayan. Nalamigan siguro kagabi mga kahabi. Oo. Kasi pala mga kahabi, kung bakit nagkaganyan ito, kasi nga, winalay ko pala. Winalay ko kasi nga, oo, dinadaganan ng itong ating mga malalaking mga piglet. At saka kahapon, 3 days nila kahapon, gabi, oo. Pumunta dito yung anak ko at binaksinan siya nitong saan na ba yun? Tinurukan sila ng, saan na ba? Oo, tinurukan sila nito na Jectran with iron, mga kahabi. Oo, tinurukan sila nito ng anak ko kagabi. Kasi 3 days itinuturok itong with iron. Oo, kaso nga umulan. Oo, bawal kasi yan sa lamig o kaya mabasa. Bawal ito, saka dapat hindi malamigan yung ating mga piglet. Nakalimutan ko na gawan sila ng ganyan. Oo, nagkataong grabing ulan. Kaya siguro hindi nakayanan itong ating pinakabulilit. Ayan, hindi nakayanan. Kasi bawal kapag nag-enjoy kayo nito, pag nag-enjoy kayo nito na with iron sa mga biik, bawal nababasa. Yung pala mga kahabi, bawal pala nababasa kapag nag-enjoy kayo na itoong with iron sa mga biik. Bawal nalalamigan, bawal nababasa. Ayan, yung mga biik ko, hindi ko nalagyan kagabi, umulan. Kaya kinaligkig sila, nilamig sila. Kaya pala ganito ang nangyari sa pinakamaliit natin mga kahabi. Yung pala, kalimutan ko. Oo. Ganyan pala mga kahabi. Kaya kung kayo ay magtuturok ng itoong with iron, sana machimpo na maganda ang panahon. Maganda ang panahon at saka hindi dapat mabasa mga kahabi at saka hindi lamigin. Kung pwedeng lagyan nyo ng ganyan muna. Oh. Kasi ang sa aking kakaiba sa nangyari doon sa inahinwan ko. Yung inahinwan ko kasi, pakaturokin ng with iron ay sa mama talaga sila. O, isinama ko na sila sa mama. Hindi na sila naghiwalay. Kaya yung init ng mama na kumbaga nakatulong para sa hindi sila lamigin. Oo, kahit umulan pa, nakatulong yung init ng mama. Kaya hindi nagkasakit yung ating mga piglet. Siyempre ito, nagturo kami, pinapasuso ko. Pinapasuso ko lang dito sa Mimiya. Kaya ganyan nga ang nangyari mga kahabi. Sobrang hina nila. Kumbaga, kulang ang nutrients or vitamins na nakukuha nila sa Mimi. Yan sa Mimi, iba. Oo, maraming sakit talaga ang makukuha dyan sa Mimi. Oo, hindi tulad ng sa Mimi ng mama. Yan pala mga kahabi. Kaya sana makasurvive to. Oo, sana. Yeah, Mimi time. Apat na lang kayo. Kasi yung isa, yung pinakamaliit, idinadagad-daganan nyo. O yun. Kawawa naman. Naghihingalo. Ayan. Apat na lang kayo. Kaya sana wag na kayo magkasakit. Tingnan yun mga kahabi kung paano ko pinapakain itong ating inahin. Ito ay linagyan ko ng kaunting asukal. Ayan. Kahit nakahiga siya, pigtsatsagaan natin. Yan, nakakalahati na siya mga kahabi. Dati hindi ko makain itong mga kahabi. Kahit nakaiga yan, binibigyan ko, hindi. Yun, nakakuha ako ng teknik, linagyan ko ng asukal. Yan, napakain ko mga kahabi. Nung una, hindi. Gusto pala nila kapag may sakit sila, lagyan mo ng kaunting tamis. Ayan. Mauubos yan na itong tinimpla ko. Humihingi pa. Kapag tumindig, ayaw.
Hindi iniintindi yung pagkain niya na walang sabaw. Kita mo to mga kabi. Diyos ko. Pakaranas ko ng ganito mga kabi. Oh my gosh. Grabe oh. Kung lumabo na oh. Nakahiga. Grabe. Oh, naubos oh. Yan. Halos dalawang kaninang maaga pinakain natin. Pangalawa ngayon, anong oras na? Mag-alas 11 na. Kahit kaunti, makakain mga kabi at least. Kumakain na yung ating inahin. Nako, mga kabi. Dati hindi. Parang kahit ninalagyan ko na siya ng tinutubigan ko na, ginagawa ko ng parang lugaw, hindi kumakain. Ngayon medyo okay na siguro ang panglasa. Kasi linagyan natin ng asukal mga kahabi. Yung pala ang gusto nila kapag sila ay may sakit, para mapakain natin sila, lagyan natin ng kaunting asukal. Kahit yung kanilang iniinom na tubig. Yan. Thanks God mga kahabi kasi yan, humihingi na ng maraming pagkain ho. Kasi ida-diet natin to mga kahabi kasi overfat nga. Yan ang dahilan kung bakit nagkaganyan siya. Oo. Yan mga kahabi oh. Naubos niya yung salamat sa Diyos kahit paano ay kumakain na siya mga kahabi. Good morning mga kahabi. Ayan. Sa muli po ay nandito po ako ulit mga kahabi. Grabing adventure po ang nangyari sa akin mga kahabi dito talaga sa pagpapaanak dito sa super inahinto natin. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging mangyayari sa ating inahin mga kahabi. Subalit, hindi natin sila sinukuan kahit nagkaganon ang nangyari sa ating inahin. Ngayon ay naka 5 days na tayo sa pag-aalaga dito sa mga super biik natin. Ayan, sa mga baby pig. Ayan, 5 days na hindi nagpasuso yung mama kasi hindi nalabasan ng gatas. Ayan. Ngayon, dahil 5 days na sila, para makaminos naman tayo kasi napakamahal nitong ito na naman yung binili ng aking anak, 500 grams. 500 grams is 188 pesos. At itong super biik natin, 1 kilo is 100 pesos. Kaya ang ginawa ko para makatipid naman, kasi 5 days na sila ngayon mga kahabi, 1:1 ang ginagawa ko mga kahabi. Oo. 1:1 ang mga kahabi ang ginagawa ko. Isang bote ng milk, yung ito, ay, ng ganito, yung gatas. Yan. Isang bote. At saka ito, tinitimpla ko rin ito sa isang bote. Tinatansya ko lang mga kahabi. Yan. Oo. Yan. Para makamilos naman tayo. Kasi napakamahal ng gatas. Yan. Saka itong super biik ay booster and milk formula rin ito mga kahabi. Oo. Produkto ng bimig ito mga kahabi. Yung kontrabansot to. Kasi itong mga biik natin, mga piglet natin, ang babansot. Yan. Binansot sila mga kahabi kasi siyempre hindi na kami kumana. Pero ang titibay na nilang kumain o magsuso, nag-aagawa na sila. Kaya ganito na ang ginagawa ko mga aking ngayon. 5 days na sila. Ito na ang gagawin ko mga kahabi. 1:1 para makaminos man lang tayo mga kahabi. Kasi gustong gusto rin nila. Yan. Sana mabuhay natin sila. 5 days na sila. O, medyo maliliksin na mga kahabi. Saka lumalaki na. Di tulad nung bagong panganak sa kanila. Parang kapatid ng mga daga. Ayan. Yan, parang pinagbili ng mama sa daga ang itsura. Pero meron tayong isang malaki dito. Barako to paglaki. Pwede rin ito gawing barako kung sana ay sa mama ito lumaki. Ayan. Kaso sa mimi, ewan ko kung pwede ito ang gawing barako. Yung isang malaki na yan. Hindi ba yung magmimi? Wala nang tatagal na gatas. Kaya ayan,
Dahil ta 5 days na sila, pwede na rin silang i-super biik. Kaso hindi pa sila, hindi nila kayang magmuya, kaya ang ginagawa ko, dinitimpla ko na lang. Hindi ko inaakala mga kabi. Ako, hindi ko inaakala talaga ang pagbablog kong ito ay bigyan ako ng napakalaking sakripisyo mga kahabi. Halos 5 days na dito na ako almost 5 days or up to 2 weeks na yata andito na ako. Wala nang maipanganak naman ito. Oo, siyempre hindi na tayo makaalis. Dito na talaga tayo matutulog buong magdamag. Kasi panay-panay hingi ito ng ng gatas. Yan, kasi kung yung isa talagang hindi na pinalad, yung pinakamaliit na matay. Sabi ng asawa ko, wag ko na daw damdamin ang pagkamatay ng isa kasi baka daw may sakit talaga yon. Mahawaan pa itong mga healthing mga baby pig. Kaya buti daw na namatay na yon. Napakaliit kasi niya mga kabi. Tingnan nyo. Aba. Nag-aagawan sila. Yung mama medyo okay na rin mga kahabi. Yan. Yung manas niya medyo wala na yung pula sa didi. Parang binapuan yata ng silebra. Oo. Pero kumakain na siyang malakas na siyang kumain mga kahabi. Subalit ang pagpakain natin ay yung tinitimplahan ko pa ng tubig at sinusubuan ko pa mga kape, pero na malakas na siyang kumain. Saka uminom, pumupunta siya doon sa inuman niya. Yan. Oo. At kung tinatamad, binibigyan ko siya ng tubig. Kaya yan. Yan mga kahabi. Pang 5 days mga kahabi. O tingnan mo, nakilaban din itong ating isang piglet sa 5. Yung isa ay nauna nang namatay, linibing kahapon. Yan. Ito naman ay sumunod. Biglang nakita ko sa kulungan ay naghihingalo na mga kahabi. Yan. Nakaantos rin ng 5 days. Ito, mga kahabi, talagang wala ng pag-asa talaga itong mga piglet natin. Tapos ngayong August, sobrang lamig ng panahon. Kahit kinukubungan ko na nga, hindi pa rin. Kasi yun nga, hindi na sa mama kasi. Yung mama hindi na linalabasan ng gatas. Lumalaki na sana, ho. Sinagaan natin ng 5 days na pinapasuso. Grabe, ho. Ganyan din yung nauna ng isay, hindi na makamimi. Parang dinapuan ng sakit. Mga kahabi, yung inaalaga nating mga biik na hindi na pasuso ng ganyang mama. Yan. 3 na lang. Pang 6 days nila ngayon. 3 na lang natira. Yan. 3 na lang mga kahabi. Iwan ko kung mabuhay itong mga kahabi. Tinatsagaan ko na lang pasusuin. Sana mabuhay na itong mga kahabi. 3 na lang natira. Linalagyan ko yung meme nila ng amoxicillin. Kaunti lang na amoxicillin, linalagyan ko yung meme nila. Para kasi hindi na kamimi sa mama. Para madaling maghilom yung kanilang mga puso. Sana makasurvive itong 3 mga kahabi. Lakas din nilang magsuso o maubos na nila yung isang bottle. Ayan o. Ayan.
itong isa kahit hindi ko natalungin kasi napakalakas mumimi itong isang malaki na to. Ito lang ito lang ang pinakamalaki mga kabe. Oh. Yan, ito lang ang pinakamalaki. Yung anak maliliit, isa-isang namatay. Sana mabuhay itong mga kabe. Oh. Lakas ng boses. Sana ito ang mabuhay mga kabe. Kahit isa man ay mabuhay man lang. Lalaki. Oh. Ay, nako. Ay. Ito yan, maliliit. Yung dalawa namatay na. Dalawa pa ito. Yan ito lumalaki-laki ng kaunti na. Sana mabuhay din ito mga kahabi. Ay nako. Hirap. Ay, pero wala tayong magagawa mga kahabi. Ayan, Panginoon ay may pagkaloob mga kahabi. Ang lahat ng mga biyaya nating natatanggap, ang Panginoon lang ang may bigay sa atin mga kahabi. Kung hindi pa ipaintulot ng ating Panginoon na ito ay mabuhay na iba or matiran tayo ng isa, at least meron mga kahabi. Napakalaki yung isa, baka mabuhay na mga kahabi. Siguro hindi talaga para sa amin ito mga kahabi. Hindi tulad nung unang inahin natin, walang problema ako doon. Lahat sila nakasuso sa mama. Ito lang kasi ang hindi nakasuso sa mama, kaya yan. Siyempre, iba talaga nutrients na nakukuha sa mga ganitong sa bote. Walang sustansya niyan tulad ng sa mama. Kaya tulad nung dalawa na yon, walang sustansyang nakuha yung sa mahina kasi sila sumuso. Kaya napakahirap talaga mga kahabi. Yan, ito sana mabuhay itong isang malaki na to. Yung dalawang bagay pa yun. Pero yung mama, okay na siya mga kahabi. Nadala lang natin sa tiyaga mga kahabi. Yan. Magkalagnat siya, pagkataas mga anak, mga kahabi, napakalaki ng suso. Hindi nakalabas yung gatas. Ngayon, 5 o 6 days na niya ngayon, pagkataas mga anak, ay salamat sa Panginoon at medyo okay na mga kahabi. Pero tinatyagaan ko pa siya mga kahabi. Tinatyagaan ko pa siya. Kapag ayaw niyang kumain, sinusubuan ko pa siya mga kahabi. Ayan. Kaya, salamat sa Diyos. Siguro ipagbibili na lang namin ito mga kahabi. Para makabalik man lang yung kapital. Baka hindi natin alam sa susunod na pagbubuntis niya, baka mas lalong mas malala pa ang mangyari sa kanya. Hindi kasi na i-diet, hindi na diet ng mabuti ito mga kahabi. Kasi pag mapapainahin pala, kailangan i-diet. Hindi yung super taba. Pinasagbatan nila ito ng mga anak ko super taba. Dapat pala hindi gaano ka taba ang inahin. Yan. Pero salamat sa Diyos kasi sa tiyagaan natin mga kahabi ay nakaligtas siya. At binabalak namin na ipagbili na lang siya. At doon sa unang mga piglets natin, doon na lang tayo kukuha ng gagawin nating painahin at isi-separate na natin para upang makadayet siya. Mai-diet ng gusto, hindi yung parang ipagbibili, kung pakainin parang ipagbibili. Yan. Okay mga kahabi, yan po ang aking update sa ngayon mga kahabi. 3 na lang ang natira. Diyos ko. Okay, mga kahabi. Mga kahabi, ito yung ating super inahin 1. Yan. May lumalabas ng puti sa kanyang kagabi pa to mga kahabi. Yan ay ready na para magpasagbat siya. Kaso nagtatanong yung technician kung nagduduro daw. Pero sa tingin ko wala naman kasi kapag ginanong ko wala namang wala namang naiiwan sa palad ko. Kaya mukhang hindi naman nagduduro. Bakit kaya mga kahabi? Yan ang tanong ng technician. Wala naman Wala ang naiiwan sa ko. Ibig sabihin hindi nagduduro itong ating
inahin. Ano kaya ibig sabihin? Mamaya updates ko kayo mga kahabi. Kung ano ibig sabihin, kayo natatanong kung itong mapagpasagbat nating inahin ay nagduduro. Baka pag nagduduro ay hindi pwedeng injekan. Meron pa po tayong natitirang 3 dito mga kahabi. Oo. Kasi yung unang sinabi ko baga, yung 2 ay namatay. Kaya sana makasurvive din sila mga kahabi. Itong kanilang milk ay ginalagyan ko na ng electrolyte at saka amoxicillin. Para lumakas din sila. Pang 2 na itong buti mga kahabi, o 3 lang sila. Tiyagaan natin itong mga kahabi kasi kawawa naman. Kasi ika 7 days na ngayon. Days na mula nang panganak niya itong kanyang mga baby pig ay hindi pa siya linabasan ng gatas. So, busog na. O, di ba mga kabi? Malaki na rin. Malaki na rin yung dugyot. Tara, isang bilit. Lakas mag-mini. Yan ka muna, isang malaki. Baby big. Yan ka muna, baby. Yan ka muna. Paunahin mo muna itong mga dugyot. Napakalamig kasi mga kahabi dito. Kaya kailangan pasusuin. Kapag humihingi sila ng milk, kailangan pasusuin agad kasi sobrang lamig dito. Kaya ang dahilan kung bakit. Yan. Kagad silang namamatay dahil sa gutom. Hindi nila makayanan ang lamig. Busog ka na ba? Kailangan punasan kasi basa. Ayan. Ayan, busog na. Ang isang dugyot. Ayan. O ito, naka, itong napakalaking to, walang sawa ito sa milk. Ayan. Grabe ito kung nagmini. Grabing challenge to mga kahabi. Oo. Ako, second time na tayo ay ganito nga, painahin, pakaranas ko ng ganito kasi yung mga una, noong 20 years ago nga, hindi ko naranasan ang ganito. Oo. Lakas ng lumabas ang mga gatas ng mga inahin ko noon. Ngayon lang nangyari, kaganito itong ating inahin dahil siguro sabi nga, overfat. Oo. Kung hindi naman overfat,
Yun nga, sabi ng technician, may mali daw sa nangyari. Dapat daw kasi binibigyan ng paggatas 2 days bago manganak. Ako, 112 days pa lang, binigyan ko na kasi ang akala ko, makakaparehas yung isang inahin na 114 days. Oo. Yung pala, hindi pa. Kulang pa sa araw. Kailangan iusto pa sila. Kaya nanganak sila. Nanganak itong ating inahin ay 117 days. Nasubrahan na sa bibigay ako ng ng lactating. Kaya yung gatas hindi na nakalabas. Saka dapat daw paunti-unti na lang daw ang ibibigay na lactating, hindi yung marami. Ayan. Kaya ang panganganak pala ng inahin hindi naman para-parehas sa bilang. Kaya andun tayo nagkamali mga kahati. Saka kailangan daw 110 days pa lang daw yung pinagbubuntis ng mama ay kailangan ng bigyan ng mga gamot. Yun ang sabi niya nung pumunta dito kasi nagpasagbat na yung ating isang inahin doon, yung inahin 1. Yan. Yun ang sinabi sa akin ng technician. Paghahanda daw para prevention daw na kapag nanganak yung inahin, hindi masyadong marugado o marugado sa panganganak ay kailangan daw 110 days bigyan na siya ng mga gamot kagaya ng electrolyte kasi siyempre manghihina yan, saka yung para sa sakit ng katawan, saka amoxicillin. 110 days pa lang pwede na daw bigyan kasi may nanganganak nga daw na 110 days, umpisa na manganak 110 days and then pa hanggang 119 days. Oo. Katulad ng isang inay natin, already 14 days, kung sana. Pero yun, wala akong problema doon. Sa isang inahin, hindi ko yung binigyan ng gamot. Oo, pero nakapanganak siya ng maayos. Nung makapanganak na siya, saka ko lang siya binigyan ng gamot. Yan, ito mga kabi, salamat sa Diyos. At kumakain na ang ating inahin kahit hindi natin sinusubuan. Thanks God. Ayan. Dahil sa tulong ng ating mga binigay na gamot sa kanya, ito, at bumalik ang dati niyang sigla mga kahabi. Ayan. Halos 6 days akong naghintay mga kahabi bago siya kumain diyan. Kagabi, ayan, kagabi pa lang siya mga kahabi. Umpisang kumain diyan sa kanyang dating kinakainan. Yan. Salamat sa Diyos mga kahabi. At ang ating inahin ay nakasurvive na. Bumalik na ang dati niyang sigla mga kahabi. Kaya yun nga ang sabi ng technician, wag mong ipagbili na kasi talagang pinagbabalakan. Ayaw pala ipagbili yata ito kasi nung pinag-iisipan na namin na sabi namin ibibenta na siya, yun nga, nagpakita siya ng lakas. Parang ayaw yatang ibenta talaga. Yun nga ang sabi nung yung technician, next time daw, ay ayusin na lang yung pagpapasagbat. Bago ipasagbat ito ay i-ready ang katawan. Kung pwedeng i-diet, talagang i-diet siya. Yung hindi kasing sobrang taba. Saka kapag nagbuntis na, super diet na naman. Oo. Ito kasi mga kabing isang inahin ko pala. Kaya pala hindi tumaba yan nung nagbuntis yan. Kasi sinabayan ko pala siya ng ata. Yung ata, yung ano ba yan sa Tagalog? Ang ata? Apa ba yan? Yung talagang, yung pinakamaliliit na ata. Yung ata na galing sa pagpapamulino ng mga ng bigas. Yun pala, hinaluan ko pala yun. Isang sako ang naihalo ko doon hanggang sa maipanganak.
hindi naman super ata na lang ang ipakain. Isang sako, at least meron lang na kahit kaunti kada pag papakain sa kanya ay merong sahog na kaunting ata. Yun ang hindi ko nagawa dito mga kahabi. Oo, hindi ko nautusan yung mga anak ko na kapag nagpakain dito ay lalagyan ng ata. Kaya hindi ito nakaranas ng ata mga kahabi. Kaya tumaba siya. Kasi purong feeds ang ipinakain talaga sa kanya. Ngayon, kung gustong i-diet pala siya, pwede rin talagang bumili ako ng ata kasi sobra nga yung taba niya. Para bumawas ang taba niya ay ang pagpapakain natin sa kanya ay sasawagan na natin ng ata. Yun pala mga kahabi, ang nakalimutan ko pala mga kahabi, na puro pala siyang feeds. Oo. Doon sa experience ko doon sa isa nga pala, mga kahabi, kailangan palang hindi purong feeds. Pagdating dito, napabayaan ko itong mga kahabi kasi nga, nagpapatrabaho nga tayo ng bahay. Oo, doon ako palagi sa bahay kasi nagpapa-reconstruction tayo mga kahabi. Yan. Oo. Yan, kung muwiwi siya, marami na mga kahabi. Dati, kaunti lang yan, saka ang pula-pula pa. Ngayon talagang pa-okay na siya mga kahabi. Oh. Marami. Yung pala mga kahabi, ang nangyari. Oo, nakalimutan ko pala na sabihan sa mga anak ko na itong ating inahin ay pakainin ng may ata. O kung wala namang ata, wala namang makuhang ata, basta wag lang yung super dami ang ipakain. Oo. Wag lang super dami ang ipakain na feeds. Para hindi masyadong tumaba ng tumaba. O grabing bumiwi. O. Grabe nang muwawi. Talagang okay na siya mga kahabi. Dati hindi. Kaunti lang talaga siya magwiwi. Yung parang nagkaroon siya ng UTI. Parang ganun ang naranasan ng ating inahin. Nagka-UTI siya. Kahit inom siya ng inom rin ng tubig. Kung umihi siya, kaunti lang. Oo. Ngayon talagang salamat sa Diyos kasi talagang tuloy-tuloy na itong mga kasurvive itong ating inahin. Mga kahabi, thanks God. Yan, mga kahabi. Papasalamat ako dahil meron tayong teknisyan na napapagsanggunian ng ating problema sa ating inahin. Kaya dapat pala kapag kayo ay magpapainahin, kailangan meron kayong teknisyan na may masasanggunian kayo at mapagkukonsultahan ng mga nangyayari. Ito nga, hindi ko nga ito pina-injikan mga kahabi. Oo, hindi ko ito pina-injikan. Talagang sinagaan ko lang siya sa oral. Oo, oral medication lang ang ginawa ko mga kahabi. Talagang, puro lang siya talaga yung mga powder. Hindi ko talaga pina-injikan itong mga kahabi. Pero pwede rin sana na pina-injikan ko. Pero sinagaan ko, hinintay ko siya. Mas madali law na i-inject yung paracetamol ba? Ang ini-inject saka antibiotics. Yan, mas madali daw na makarecover yung inahin. Kasi hindi ako nagpa-inject. Talagang sinagaan ko lang talaga siya sa punas-punas ng suka, kalpi, saka yun, mga tinitimplang gamot sa tubig. Salamat sa Diyos. Survive na itong ating inahin mga kahabi. Kaso, ayan, ewan ko kung may naglabas ng gatas. Wala talaga. May sarado siya eh. Sarado. Wala. Pero hanggang ngayon, nilalactating ko pa siya mga kahabi kasi hindi ako nawala ng pag-asa na sana itong ating inahin ay labasan ng gatas. Wala na talaga. Sa 7 days na mga kabing na ipanganak itong kanyang mga baby, pero wala talaga. Hindi na siguro lalabasan ng gatas mga kahabi. Kaya sige mga kahabi, at mag-almusal muna ako, saka pagkatapos ko mag-almusal ay maglilinis tayo ng mga kulungan nila mga kahabi. Okay mga kahabi, narito po ako muli mga kahabi upang magpasalamat po sa lahat po nag-subscribe po sa akin mga kahabi. Ako po ay nakikiusap sa inyo mga kahabi, yung hindi pa po nakapag-subscribe,
subscribe na po kayo at sabahan niyo po ako sa aking pag-adventure dito sa bukid. Farming adventures mga kahabi, kasama ang pagbababoyan mga kahabi. Lahat ng mga aking mga experience at struggles na dumaan sa aking pag-adventure na ito ay samahan nyo ako mga kahabi at ako po ay mag-share sa inyo mga kahabi. Ngayon, ang isinare ko po sa inyo ngayon ay ang aking karanasan sa aking pagbababoyan. Pagpapainahin mga kahabi, medyo dumaan tayo ng bigat-bigat na pagsubok nung ang ating inahin ay magkasakit matapos siyang manganak mga kahabi. Pero hindi po tayo sumuko. Sinagaan po natin siyang bigyan ng gamot. Ang gamot po na binigay ko sa kanya ay ang Para-V. Yung Para-V ay sa grabing lagnat at sakit ng katawan ng ating inahin. Yan po ang ibinigay nating gamot, ang Para-V. 1 sachet per liter po, 4 na litro ng tubig sa isang sachet ng 6 grams ng Para-V ay good for 1 day. Yan, good for 1 day. Pero bibigyan natin siya ng 1 week or 5 days or 7 days. Depende po sa ating inahin. Kung sa tingin nyo po ay hindi pa po siya gumagaling, ay gagawin natin 7 days. Pero ang sa aking inahin, 5 days lang ay nakita ko na siyang medyo sumigla na mga kahabi. And then, ang amoxicillin ay prevention sa infeksyon. Tulad nga yan na nanganak ang ating inahin, saka yan, grabing dugo ang lumabas sa kanya, saka nasugatan siya, saka yon, amoxicillin ang kailangang ibigay mga kahabi. Katulad ng sa Para-V, 4 liter lang mga kahabi, sa 1 sachet na 6 grams for 1 day. 1 day na ipapainom natin yan sa kanya. Kada 1 sachet, 1 day. Yan. Ititimpla natin sa tubig. Dapat maubos yan ng ating inahin sa loob ng 1 araw hanggang sa ika-5 araw hanggang ika-7 araw. Yan. And then, binigyan natin siya ng vitamins. Yan. Multivitamins para ganahan siyang kumain kasi wala na nga siyang ganang kumain. Kaya yan ang binigay natin. 4 liter lang mga kahabi. Kada 1 sachet and parehas na sukat mga kahabi. 1 day, 1 sachet din ang dapat na maubos ang ating inahin na multivitamins. Ayan. Ngayon, siyempre nangihin ang ating inahin, hindi makatayo. Kaya binigyan natin siya ng electrolyte. Yung electrolyte, yun ang magpapalakas ng kanyang katawan. Yan. Makakatulong yun sa paglakas niya, yung parang hingal na hingal siya. Yung paghihingal ng ating inahin ay napakagaling na gamot ang electrolyte upang siya ay makatayo. Yan. Oo. Kasi siyempre para rin yan ng diarrhea ang nangyari sa kanya. Nabawasan siya ng fluid sa loob ng katawan, saka nabawasan siya ng dugo. Kaya ang electrolyte ay magaling na gamot ang electrolyte. Yan ang ibinigay natin mga kahabi, ang electrolyte. Oo. Yan. Yang 4 na yan ang tip ko mga kahabi na ibigay nyo sa inyong inahin. Yan. Kahit hindi sila magkasakit, basta nanganak pala, yan pala ang magaling na gamot na ibibigay natin mga kahabi sa ating inahin. Oo. Yung mga piglet natin na hindi nga napasuso ng mama, yun nga ang binigay ko. Mayroon naman na panggatas na para sa mga biik. Yan. Yan naman ang para sa mga biik. Mayroong nabibili sa market na para sa mga biik na hindi napapasuso ng mama. Pag 5 days, pwede ng pwede ng 1:1. Isang bote ng gatas at isang bote ng booster milk. Yan ang super biik. Yan, tinitimpla ko yan mga kahabi sa una. Kapag marunong na silang magsibsib ay
mix mo na lang ng kaunting tubig. Yan, kaunting tubig, mix hanggang sa lumambot na parang maging lugaw. Yan, ipapakain natin sa mga biik. Kapag marunong sila, ilagay mo na lang yan sa isang bowl at ipakain sa ating mga piglet. Yan ang aking inagaw dito sa aking mga piglet. Yan. Yung isang inahin ko doon, yung inahin ko bago nagpasagbat kahapon, ay nang mawalayan natin yan, yung inahinwa natin, binigyan ko lang siya ng pangparelax na bulatigok. Ayan. Yung bulatigok, nung mawalay siya, 35 days, winalay ko na sila ng kanyang mga piglet at sabay natin silang binigyan ng bulatigok. Yun, yung pamulate. O yan. Sa inahin, 2 ang binigay ko. Hinalo ko lang siya sa tubig. 4 liter lang ng tubig. Oo, 4 liter ng tubig kada isang sachet. 8 liter ng tubig ay tinimpla ko sa inahin natin. 2 sachet ang binigay ko sa kanya. And then, yung ating mga piglet ay tigi-isa ang binigay ko sa kanila na tinimpla sa inumin nilang 4 liter. Hanggang sa maubos nila yun mga kabi, inubos ko yung 5. Basta maubos yung 5, maubos nilang inumin lahat. Kung maubos ang 3 araw, di 3 araw. Yan ang aking ginawa. Basta kada isang biik, isang sachet ng bulatigok ang binigay ko mga kahabi. Yan. Yan ang tip ko po sa inyo tungkol doon sa aking naunang inahin na nanganak na. Yun nga, 8 days to, maybe 8 days ba, pumula yung kanyang ari. 8 days pa lang siyang nawala yan, nag-umpisa ng mamula. 8 days to 9 days yata. Oo. Yan ganyan, mga 8 or 9 days, nag-umpisa ng magpula yung kanyang puwerta. Pinalampas ng 4 days, kahapon pa lang pumunta dito yung ating technician upang siya ay sagbatan sa injectable. Oo. May nilalagay na catheter pala. Oo, catheter. Nilalagay sa puwerta yung catheter at doon pinapadaan yung mga similya ng barako. Ayan. Oo. Kaya, yan. Tapos, yung pala, patapos ko pala mga kahabi na deworm yung ating inahin, ay minultivitamins ko pala siya mga kahabi. Yan. Kahit yung ating mga piglet, pagkatapos ng yun nga na mabulatigo ko rin sila, ay multivitamins din ang binigay natin sa ating mga baboy. Ayan mga kahabi. Napakasarap magkape dito mga kahabi sa tabi ng ating mga tinanim na mga gulayin. Yan. Ang gulayan ko mga kahabi yan. Namumulaklak na yung pipino. Pati yung kalabasa. Ayan. Yung kalabasa dun. Ang yayaba. Kaya ganyan, mga kahabi, makakabalik na naman tayo sa dating buhay natin dati noon na nagtatanim tayo. Habang narito tayo mga kahabi, pwede tayong makarami ng mga pananim na mga iba't ibang klase ng gulayin. Yan. Okay mga kahabi, hanggang sa muli mga kahabi, ako po ay nagpapasalamat mga kahabi sa mga nag-subscribe sa akin. Hindi po kami ay nagsawa na ako po ay suportahan yung mga kahabi at ako po ay handa pong maglingkod sa inyo mga kahabi. Kung kayo po ay may mga katanungan, mag-message lang po kayo sa akin via sa aking video. Pwede rin po kayo magtanong mga kahabi.
At i-share ko din po sa inyo ang aking mga naging experience mga kahabi. Lalo na yung mga nagbababoyan o nag-uumpisa pa lang na magbaboyan mga kahabi, kapag may katanungan po kayo, ay pwede na rin po kayo magtanong sa akin kasi ako po ay nakaranas na rin po ng mga iba't ibang klaseng experience sa aking pagbababoyan mga kahabi. Ayan. At ito po at ako po ay nag-adventure dito sa aking mga pagtatanim naman mga kahabi. Dati, nung nagtatanim ako noon doon sa kabila, yung bago mag-lockdown, ay gumagamit ako ng mga artificial or mga fertilizer. Yan. Artificial fertilizer. Ngayon, organic lang ang ginagamit ko mga kahabi. Natural fertilizer lang. Sinusubukan ko yan mga kahabi at ipapakita ko sa inyo kung ano ang mangyayari dito na wala itong lagay. Puro lang yan, yan ang aking adventure ngayon mga kahabi. Yan, ang mga plat na yan, ay galing yan dito sa inimbak natin, nasa babuyang walang amoy. Sinusubukan ko lang mga kahabi at ipapakita ko sa inyo kung ano ang mangyayari na ang linalagay lang natin na abono ay ang galing sa babuyang walang amoy. Ayan mga kahabi, tingnan nyo. Ngayon, may dalawa ng bunga yung ating pipino. Wala pa yung fertilizer mga kahabi na artificial fertilizer. Kagaya ng triple 14 o urea. Hindi ko pa yan nalagyan mga kahabi. Kaya susubukan ko nga mga kahabi. Gusto kong ipakita sa inyo kung pwede rin na wag nating gamitan ng artificial fertilizer mga kahabi. Oo, ito ay natural at organic fertilizer lang ang ating ilinagay mga kahabi. Tingnan ko kung ano ang mangyayari mga kahabi kung mapabunga talaga siya o mamunga siya ng husto mga kahabi. Kaya mas kailangan na nag-organic na tayo ay nagdadagdag pa tayo ng artificial fertilizer. Kagaya ng triple 14 and then urea. Yan. Kapag hindi ito, tingnan natin ito mga kahabi. Susubukan ko lang mga kahabi, kaya kaunti lang ang aking tinanim para aki pong maipakita sa inyo kung ano talaga ang mangyayari kapag solid na ang linalagay lang natin ay mga organic fertilizer lang mga kahabi. Yan. Sa muli po mga kahabi, thanks for watching po mga kahabi. Yung hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at samahan nyo po ako sa aking pag-adventure mga kahabi dito sa bukid. Mag-farming adventure po tayo mga kahabi. Yan, thanks for watching po mga kahabi. Okay, updates po muli ako mga kahabi next. Thank you for watching mga kahabi. Thank you for watching and God bless.